Ngayong araw, tutuklasin natin ang isang daan taong gulang na kastilyong inabandona sa loob ng mga dekada sa labas ng Pransya. Natagpuan namin ang mga labi nito mula pa noong ika-17 siglo. Ang syato ng pamilyang Chantil, dating simbolo ng karangyaan, ngayon ay tila na pag-iwanan na ng panahon. Habang tumatahak kami sa mga tarangkahan nito, para kaming nadala sa isang mundo ng kumupas na karangyaan. Kahit masusi naming sinaliksik, kaunti lang ang nalaman namin tungkol sa pamilyang Chantil na minsang tumira sa kastilyong ito. Sila ay makapangyarihan at kilala noong kanilang panahon, ngunit ang kanilang mundo ay misteryosong naglaho, iniwan ang kanilang dating namamayagpag na pamana sa pagkalimot at kapabayaan. Nakakagulat na maayos pa rin ang loob ng kastilyo. Nakatayo pa rin ang silid-tulugan na may pulang canopy na kama. Pagbusok sa silid kainan, isang mahabang mesang roble na napapaligiran ng matataas na upuan ang nasa gitna ng silid. Malapit dito ang sala na may isang engranding piano, handa para sa isang konsyertong kailanman ay hindi magsisimula. Parang larawan ng nakaraan ang bawat silid, mula sa aklatang puno ng lumang libro hanggang sa salas na may antigong kasangkapan. Ang iniwang kastilyo ay tila kapsula ng panahon na nagpapanatili ng diwa ng lumipas na panahon. Samahan kami habang tuklasin natin ang kahanga-hangang nakaraan ng kastilyong ito na puno ng mga kwento sa bawat sulok. Maligayang pagbabalik sa lahat sa Bros of Decay. Ako si Leslie at sa likod ng kamera, gaya ng dati ay naroon si Sir Danny. Kamusta sa inyong lahat? Nagfi-film kami ngayon sa isang kamangha-manghang kastilyo sa Pransya, sa gitna ng kawalan. Dumaan lang kami dito at sobrang namangha kami. Oh. Sa kasamaang palad, kaunti lang ang alam namin tungkol sa dating nakatira rito. Tanging apelyido lang ng pamilya ang natuklasan namin. Chantil. Chantil, oo, napaka-Pranses na pangalan. At sa pagtingin sa estruktura ng lugar na ito, naniniwala kami na ito ay itinayo noong bandang 1700 mukha itong isang napakatandang kastilyo. Oo, sigurado. Sa tingin ko napunta tayo dito sa basement sa tila kusina, tama ba? Oo, parang ganun nga. Sasabihin ko rin na Oo, masasabi ko yung lumang parte ng kusina. Oh. Sa itaas, may bagong parte ng kusina. Gusto ko talaga ang fireplace Malamang ito pa rin ay orihinal mula noong unang itinayo ang kastilyo. Malaki ang posibilidad. Gustong gusto ko ang mga haligi rito. Gaya ng nakikita mo, ang dami na ring sapot ng gagamba dito. Matagal na itong nandyan. At isang nakakatuwang bagay dito sa fireplace na to ay lahat ng usok sa paglipas ng mga taon ay bumalot sa kisame ng makapal na itim na patong. Oo. Makikita mo na maraming niluto dito sa kwartong ito sa paglipas ng mga taon. Totoo. Sandali, bago tayo pumasok sa isa pang kwarto, ipapakita ko rin dito. Sa tingin ko, lahat ng mga hayop na nahuli nila sa pangangaso ay isinasabit nila dito sa pader. Oo, pato ito at malamang mas marami pang hayop dito nun. Oo, isa pa. Isang maliit na ibon. Isang maliit na ibon. Hindi naman yan para kainin, tama ba? Hindi. Ay, nakakalungkot naman yan. Pero oo, malamang isasabit lang nila lahat ng mga ibon dito. Sa tingin ko, mapupuno ang buong pader. Nakikita rin natin ito sa France. Parang kuko ng usa, ginagawang kawit ng kambing at lagayan ng baril. Oh, nakita na natin ito sa isang museum na magkatabi ang tagakawit. Para hawakan ng baril sa gitna, oo. Sobrang nakakabaliw talaga. Oh. Sa tingin ko, may kung ano rin dito sa kwartong ito. Oo, Danny, makikita mo yun sa kanto.
Oh, may isa pang pato. Para sa akin, taxidermy ito. Hahawakan ko muna. Oh, sa tingin ko lahat sila ay taxidermy. Oo, wow, tingnan mo itong patong ng sapot ng gagamba sa ilalim nito. May amag pa nga sila dito. Diyos ko. Grabe naman yon. Grabe naman yun. Ay, nadapa ako sa kung ano. Gustong gusto ko ang disenyo ng kwartong ito. Sinasabi ko lang naman. Oh? Parang ganito na nga ito. Isang kapilya. Siguro dahil sa bintana sa kanto. Oh, at nasa kisame ang cruise. Oo, maaaring naging kapilya ito dati. May maliit na painting pa dito. Ah, hindi pala. Salamin lang pala ito. Tingnan mo rin ang mga built-in na cabinet. Ay, hindi ko alam, hula ko lang yon. Pwede namang totoo. Malaki na ang pagbabago dito, kaya Nandito pa rin lahat ng mga susi. Parang hindi talaga nagalaw ang lugar na tumula ng iwan ng nagbenta. Nakasulat pa lahat dito. nandyan pa lahat ng susi. Grabe, kakakita ko lang. Meron pa pala dito sa ibaba. Diyos ko. Minsan iniisip ko, paano natin nadidiskubre ang ganitong mga lugar? Totoo yan. Isa pa itong tanong na lagi kong nakikita sa comments. Tingnan mo ang kwarto dito. Ito ang entrance hall papasok sa lugar na ito at ito lang ang tanging pintuan papasok sa bahay. Wala nang iba sa kabila ng lugar na ito. Talagang gusto ko ang estilo ng entrance hall na ito. Oo, maganda talaga. Oo. Sa kastilyong ito, pininturahan nila ang mga kisame at pader. Hindi lang ito simpleng wallpaper. Hindi. Literal na pininturahan ito, mano-manong ipininta. Kaya ko bang ipakita? Susubukan kong ipakita. Mas Italiano talaga ito. Hindi mo ito madalas makita sa Pransya. Totoo. Pero papalapit na tayo sa hangganan kaya baka may ilang impluensya na tumawid na rin sa kabila. Posible rin yun. Basta na lang nila inangkin. Ano ang gusto mong ipakita? Yung bagay na nasa tabi mo. Ang labuyo! Wow! Tingnan mo yan! Oh, tingin ko matagal na itong nakatayo rito. Pero oo, halos hindi na nga ito nakakatayo. Siguro may nakahuli niyan. Oo, ang wild talaga. Lahat ng balahibo, pati yung muka. Akala ko muna paboreal yon. Pero nung tiningnan ko ng mas malapitan, nakita kong isa pala itong faisan. At gustong gusto ko itong buong punong ito dito, Danny. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong estilo. Yun din ang sasabihin ko sana. Isang maliit na salamin lang ang nasa itaas. Kadalasan malalaki ang salamin nila, pero ito napakaliit lang. Para sa akin, ito ang madidilim na kulay. Oo, makikita natin ang mga litrato ng aso at painting. Oh, mahilig sila sa mga hayop. Oh, nandito pa rin nakasabit ang mga jacket at coat. Wow! Tapos meron tayong pintuan sa harap na gawa sa arko. Gaya ng nakikita mo, nasira na ito sa paglipas ng panahon. Oo, itong ibabang bahagi ng kastilyo, puro arko lahat ito. Oo, malamang ginawa yon para suportahan ang estruktura. Ang ganda ng parol na nakasabit dito sa gitna, ang laki, para talagang kastilyo. Oo, talagang lumana rin ito. Oo, maaaring simula pa ng lugar na ito. Oo. Ang mga sapot ng gagamba sa ilalim dito, oo, salamin yan. Maraming bagay sa sahig, oo. Diyos ko, gusto mo bang ipakita dito? Oo, ipakita natin. May maliit na taxidermy na ibon, sobrang liit talaga. Ay wow, napaka-relihiyoso talaga ng mga tao rito. Kung kastilyo pa noong 1700 S ito, siguradong maraming relihiyon dito. Oo, sigurado. Sa tingin ko mga banga ito ng alak kung hindi ako nagkakamali. Para siguro sa pagdadala ng tubig ang mga ito. Oo nga, tama ka. May takip pa nga dito o kung anuman. Hindi ko alam kung para saan yun. Ako rin, pero dahil kastilyo ito at nasa Pransya pa, syempre, aasahan mo na may wine cellar dito. May malaki-laki nga sa loob nito. Oo, napakalaki talaga nito. Amoy alak pa rin, Danny. Oo. Lasapin mo lang, siguradong gumagawa sila ng sarili nilang alak dito sa lugar na to. Tingnan mo yung laki ng mga bariles. Oo, syempre, kung lalapit ka pa doon, may makikita ka ring pangpiga sa kanto.
Wow, malalaki talaga yan. Sa Portugal madalas ko makita, pero sa Pransya bihira akong makakita. Oo, ibig kong sabihin halos bawat bahay sa Portugal ay may ganito. Totoo yan. Karaniwan talaga ito kasi mas madali ang pagpiga ng ubas. Oo, tingnan mo itong malalaking bariles dito. May isa, dalawa, tatlo, apat na ganitong bariles sa loob ng basement na ito. At dito, makikita rin natin ang arko na sumusuporta sa estruktura ng kastilyo. Oh, itong haligi ang sumusuporta sa lahat. Wow. Grabe. Na-inlove agad ako sa lugar na to. Oh. Sige, tara na. Gusto ko lang tingnan ito sandali, baka may makita tayo. Ay, may katalugo dito. Wow, tingnan mo yan, Denny. Isang maliit na aklat ito na may mga likhang sining. Sige. Wala nang masyadong natira mula sa dating mga may-ari kahit papaano. Oh. Ilang mga litrato. Tama, naghanap kami ng papeles pero wala kaming nahanap na particular. Medyo walang laman at dito makikita natin ang estilo ng sining na may hagdanan sa gilid na ito, papunta sa itaas na palapag. Bago tayo umakyat, may maliit na lagayan dito para sa kanilang mga tungkod at payong kapag lalabas sila. At doon, may nakita akong maliit na baul sa sulok. Sobrang interesado akong malaman kung ano ang laman nun. Wala, sayang. Isang piraso lang ng dyaryo. Sige, at ito na ang magdadala sa atin sa hagdanan. Tingnan mo naman ang ganda nito papunta sa itaas na palapag. Tara, akyat tayo. Gustong-gusto ko ang railing sa hagdanan. Oh, itong railing o kabila? Itong railing, ito ay isang railing. Oh, ito ay isang lalagyan ng lubid. Oh. Impluwensya ito ng mga Italyano kasi madalas mo itong makita sa mga abandonadong lugar sa Italia. Baka kaya may pagka-Italyano rin ang pamilya. Chantil ay mukhang Pranses, pero pwede rin. Tingnan mo ang... Pasensya na, sabi ni Leslie, hindi talaga ito para dito kundi para sa umiikot na upuan. Oo, malamang. Malamang, yung huling taong nakatira dito ay matanda na at hindi na siya makakyat ng maayos sa hagdan. Tingnan mo, maganda talaga ang pader at bintana dito. Oh. Sabi nga ni Danny, lahat dito pininturahan. Oh, nakakabaliw kasi literal na pininturahan ito ng kamay. Sobrang ganda. Kahit itong mga piraso na akala mo, ay hindi, kahoy pala talaga ito. Akala ko pininturahan din ang mga ito. Sige. At heto na tayo. Sa unang palapag ng kastilyong ito. Ang ganda ng pasilyo. Gustong-gusto ko ang hagdanan. Oh, At lahat ng mga pininturahang sulok kasi parang lahat ay pininturahan. Oh. Sa mga pader kisame lahat. tapos dito rin sa gitna, may nakasabit na chandelier na nagpapakita sa kwartong ito na medyo mas maliit kaysa sa nasa ibaba, pero napaka-elegante pa rin. Maganda talaga. Bagay na bagay ito sa hallway. Oo, at kadalasan nakikita mo yung mga paikot na hagdanan, kaya ito ay medyo kakaiba. Oo, pero kung itinayo ang kastilyo noong 1700 is hindi pa ito karaniwan noon. Oo. Mas karaniwan noon ang paggawa ng malalaking hagdang bato na ganito. Oo, purong bato talaga ito. Oo. Wow, parang hindi mo makita ang sahig. Tatagal ito ng habang buhay. Oo. Meron din akong orasan ng lolo. Dito sa pasilyo, medyo sira na ito. Hindi naman sira, kundi medyo bulok na. Oh. Sa paglipas ng panahon, kalahati na lang ng pinto ang nakasabit. Hindi ko na ito bubuksan, pero dati may napakagandang orasan ng lolo na nakatayo dito. Wow! At tingnan pa natin ang mga pintuan na magdadala sa atin papasok sa mga kwarto. Oh. Oo, sila nga. Parang kastilyo sila. Tama, hinahanap ko ang salitang Monsieur Danny. Maligayang pagdating sa loob ng kainan. Napakagandang kwarto nitong bahay na ito. Aminin ko, di ko alam saan ako magsisimula. Tingnan muna natin ang kisame, kasi napakaganda ng kisame. Kita mo talaga lahat at pininturahan pa ang kisame sa pagitan ng mga biga. Oo, parang meron silang ganun. Maliliit na gintong butones. Oo, at ngayon iniisip ko,
na parang nakakita na ako ng halos kaparehong kisame sa isang Italianong lugar na kinunan ko ng video, isang Italianong palasyo. Ilalagay ko ang link dito sa taas. Sobrang interesting. Halos kapareho talaga. Gusto ko ito kasi yung mga gintong tuldok parang mga bituin. Oo nga. Ang astig ng itsura nito. Talagang maganda. Simulan muna natin sa side na ito. Oo. Tingnan natin dito kung anong meron tayo. Meron tayong aparador o cabinet na nakatayo dito na may sombrero ng huling may-ari. Mukhang ito ang sombrerong suot niya. May balahibo sa gilid, may sapot ng gagamba, at sa tingin ko, naging isa siyang may-ari ng lugar. Oh, lumalabas siya ng ilang beses, alam mo, sa ilang mga litrato. Oh, tingnan mo ang taong ito. Oh. Mukha siyang sosyal dahil sa kanyang bigote at balbas. At isa yan sa mga anak o apo ng may-ari ng lugar. Amoy na amoy ang alak dito sa loob. At oo, tingin ko dahil ito sa mga nabasag na bote na nandito. Oh, amoy na amoy ang alak sa kwartong ito. Mas matindi pa kaysa sa wine cellar. Oh, totoo. Medyo nakakabaliw. Sa tingin ko siguradong may nabasag na bote. Dati may painting dito pero sa kasamaang palad, wala na ito ngayon. Malamang tinanggal na nila ang ilang mga bagay. Sa tingin ko, kinuha nila ang mga mahahalagang gamit at mga alaala ng mga tao. Gustong gusto ko si Indiana Jones. Oh, leather. Sombrero. Oh, andito pa rin ang planong ito. Peke yan. Totoo ba ito, Danny? Halaman talaga ito. Pasensya na, may ganito rin si nanay sa banyo niya, peke din. Sige. Kaya akala ko peke rin ito nung una. Hindi, totoo ito. Isa talaga ito sa mga sanga. Malamang galing sa labas na itinanim nila dito. May mga astig na guhit din sa likod nito. Tingnan mo yung mga lalaking yon. Oo. Medyo mahirap ipakita dahil sa... Oo, itong puno. Pero mukhang napaka-cartoonish nila. Gusto ko lang makita dito rin. Oh, punong-puno ito ng lahat ng mahalagang porselana na ginamit nila. Wow, ang ganda niyan. Oh, syempre totoo yan. Ano bang inaasahan mo? May damo pa ng sandata sa likod. Pakita mo ang mga kurtina dito sa kwarto. Hindi sila magarbo pero gusto ko talaga sila. Oh, simple lang sila. Simple pero elegante. Oo. Oo, kita mo nagsisimula na ang bulok dito. Oo. Ah, ito pala ay wallpaper, Danny. Hindi, ano ba yung wallpaper? Oo, natatanggal na ang wallpaper na ito. Nakikita mo ito? Hindi ko iniisip na wallpaper yan kasi ang pintura natutuklap. Oo nga. Para sa akin, pininturahan lang nila ang ibabaw ng dati ng pininturahan, parang papel. Oo. Ito ay wallpaper. Oo. Totoo yan. Sa tingin ko, pinipinturahan nila. Oo, baka nilagyan nila ng wallpaper ang kisame at pininturahan pa. Lahat ng wallpaper na ito ay nagbagsakan lang. Mag-ingat ka, hawakan mo, hawakan mo, hawakan mo. Huwag mong hayaang mabasag. Diyos ko. Basta huwag mag-ingat ka sa paghawak. Oo, ay nako. Medyo natutumba na siya. Hindi ko naman gustong mangyari yon pero mag-focus na lang tayo sa facts ngayon. Oo, may taxidermy na fox dito. Nakatayo dito. Mukha siyang napakatanga ngayon. Oo, ganun nga siya. Sobrang tanga niya. Gusto ko yon. Tinulak ko lang ng kaunti pero inayos ko rin agad. At tingnan mo lang ang nakakatawan niyang muka. Gustong gusto ko talaga. Kita pa ang mga ngipin niya. Oo, gusto ko talaga yung pagiging totoo nito. Oo, ang ganda talaga niyang tingnan dito sa kwarto. And dito makikita mo na parang medyo natatanggal siya kasi hindi siya maayos na nailagay dito. Hindi. Pero ngayon ay maayos na ito. Oo, pero kahit mahina ang hawak, naghihiwa-hiwalay na ito. Tingnan mo itong libro, Danny. Hindi ba't napakaganda nito? Oo. Excited akong buksan. Parang relihiyosong libro ito. Oh, alam ko kung ano yun. Ano yon? Sinubukan kong alamin. Oh, mukhang order ng Kristo ang tumawid dito. Sige, titingnan ko. Baka ito ay Biblia. Oo, talagang luma na ang librong yan. At yung hindi ako nagkakamali, nasa Latin pa rin ito. Oh, mukhang Latin nga ito. Oh, may kasamang musika pa ito para sa koro. Oh. Kaya ito ay isang Biblia, tama ba? Handesisyon na
kung paano mo ito tinatawag. Pakibukas sa ikalawang pahina ng aklat, literal, sa tingin ko ay hindi ko alam ang pangalan, Missale Romanum. At ginagamit ito sa simbahan. Ito ang binabasa ng pari mula rito. Ah, kaya pala hindi sa Biblia nagbabasa ang pari. Hindi. Hindi ko alam. Hindi nagbabasa ng Biblia ang pari. Wow! Ang Biblia ay binabasa lang ng pari sa simbahan sa pamamagitan ng maliliit na bersikulo. Ito ang binabasa ng pari. Ito ang iyang mga parirala o mga bagay na sinabi niya. Wow! Kaya naman may mga marka siya. Oh! Kaya na kung alam niya na ito ang pangalawang bahagi ng gulo, ito ay ibang bahagi. Kaya nga, madali lang. Kaya pwede mo itong baliktarin. Oh, pero tingnan mo ang laki ng librong ito. Sobrang nag-e-enjoy ako. Ang ganda niya. Ibabalik ko ito ng maingat dito. Hindi ito dapat nandito sa lugar na ito. Oh. At pagkatapos nandito ang dining table, hindi ko alam kung ilang tao ang nakatira dati dito. Pero mukhang 6 ang upuan sa paligid ng mesa. Malamang malaking pamilya ang nakatira dito. May isa pang hayop sa gitna ng mesa dito. Pero hindi ko ito pwedeng iuwi. Para sa akin, para itong paraon. Ferret. Paraon. Isang ferret. Ferret ang pangalan. Oh, Hindi maganda ang kalagayan nito. hindi nga. Cute naman, cute siya. May dating din. At tapos sa ibabaw ng mesa, may napakagandang chandelier na nakasabit dito. Wow! Parang lahat sila ay tunay na galing sa bahay. Oh. Tingnan natin sa side na to. Oh, Danny, heto na. Kakakwento lang natin sa hallway tungkol sa lalaking may mga dog collar. At dito makikita mo, ito yung lalaki na nakita rin natin sa kabilang larawan kasama ang isa sa mga aso niya. Tama. Wow, ang ganda niyan. Maganda yan. Gusto ko rin ang lubid na ito na nakasabit. Oh, basta. Hayaan mo na lang akong ituro ito patas bilang dekorasyon. Oo. Wala nang iba. Wala itong silbi, oo. Hindi naman talaga. At pati na rin ang mismong fireplace. Matagal na kasi ginagamit kaya nabitak na ang likod na plato. Grabe. Ang galing at gawa lahat ito sa kahoy. Oo, makikita mo pa nga itong parang mga gintong piraso dito. Sa harap nito, ang gaganda nila. At syempre, madalas na naming nakikita ito sa Pransya. Hindi namin alam kung bakit pero itong aso, ang estatwa ng aso, palaging bumabalik sa mga abandonadong lugar. Oh. Kung alam mo, may espesyal ba talagang layunin ito sa Pransya? O pambansang hayop lang ba ito o kung anuman? Oh, yung pangalan lang para ma-search natin sa Google. Oo. Kasi madalas talaga itong lumalabas sa France, lalo na sa porcelana. Oh, tama ka. At ito ang isa sa pinakamalalaki na nakita natin hanggang ngayon. Ang ganda talaga nito. Tapos sa likod nito, tingnan mo yung salamin na, yon oh. Grabe, gusto ko yung mga ukit mula sa gilid hanggang sa itaas. Oo, at sa itaas may 2 leon, Danny. Oh, ang ganda talaga. Ay wow, pati family portrait nandito. Siguradong isa ito sa mga dating pamilyang tumira dito. Napakaluma ng litrato. Oh. Tingnan natin kung may makikita ako sa likod nito. Una, wala namang masyadong sinasabi. Oo, wala talagang sinasabi. Ibalik na lang natin ito kung saan ito nararapat. Tiyak isa ito sa mga dating nakatira rito. Oh, Sa kastilyong ito. Kamanghamanghang upuang may tapiserya. mukha rin talagang napakatanda na. Oo, makikita mo na gamit na itong sandalan ng upuan. Oh, Napakaraming beses sa loob ng taon. At doon sa itaas, mayroon tayong larawan ng lahat ng mga guhit ng mga batang ito. Sa tingin ko, hindi, mga larawan. ito ay mga maliliit na larawan. 1,971. Hindi, 1,931. 31 yata ito. 31. Oh, 31, Dani. Di ko makita dito, maliit ako. Wow, ang tanda na niya. Oh, Diyos ko. Oo, yung piraso na yon. gusto ko rin itong parol, oh. Parang napaka-medieval ng itsura. Medieval talaga ito at para ito sa kandila. Oo, Ginawa lang itong electric, makikita mo pa nga yung mga wire sa gitna. oo. Saka lang nila nilagay yon. May mga wire kasi. Lahat ng lugar na ito ay bago pa na imbento ang kuryente. Kaya kinailangan nilang i-remodel ang buong lugar para sa kuryente.
Nausisa lang ako kung ano ang nasa loob nito. Oo, syempre. Mas marami pang plato at baso. Syempre. At tingnan din natin itong upuan dito sa sulok. Iyon ay Gustong-gusto ko ito. Medyo bulok na ito, pero yung mga disenyo dito, Oo, nakikita ko ang mga kastilyo at bayan dito. May mga tao ka. wow, talagang maganda. Sige, ihanda mo na ang sarili mo dahil dadalhin na kita ngayon sa isa pang kamangha-manghang kwarto. Sumunod ka sa akin. Tinatanggap ko kayong lahat dito sa loob ng sala ng lugar na ito. Tingnan mo lang ang kwarto na ito. Ang ganda, parang langit sa laki. Oo. Puting kisame. Oo. At parang, ewan ko, parang Maliwanag at komportable. medyo madilim pero mukhang komportable. Oo. Parang buhay na buhay dito. Gustong gusto ko ang sentro ng kwarto na ito. May malaking grand piano dito. Hindi ito grand wing piano. Itong piano na ito, kung may dalawa itong pangalan, hindi ako sigurado kung alin dito. Petite grand piano pala ito o baka baby grand piano lang. Hindi ako sigurado. Alin ba talaga ito? Sige, interesante. Dito ba tayo tinatawag na piano sa sala? Oo, siguro dahil kasya ito sa sulok ng sala. Oo, W. Hoffman ang nakasulat dito. Alaman. Oo, Aleman o Olandes. Ay. Halos nakatune. Maganda pa rin talaga ang hugis nito at mukhang isang hindi na bago pero maganda pa ang kondisyon. Oo, tama. Nasa magandang condition nga. Gustong gusto ko ito. Ang ganda-ganda niya. Nandito pa pati ang mga nota ng musika. Oo. Diyos ko, lead. Basahin mo. Ang pamagat, Ang malit. Negro. negro. Oo. At dito rin, mayroon tayong estatwa na nakatayo sa ibabaw ng piano ng isang babae na may kahanga-hangang ekspresyon. Hindi ko masasabi na kahanga-hanga, pero kakaiba. Talagang kakaiba. Yung mga bagay, yung mga estatwa at mga hayop na nakataxidermy, halos lahat ay may kakaibang ekspresyon dito sa bahay na to. Lahat sila, Nakalimutan kong ituro ang isa dito sa kanto. Isang magandang painting. Kaya ito ay nagsasabi sa atin ng marami tungkol sa mga tao na nandito noon. Na sila ay mahilig sa sining, mahilig sa musika, mahilig sa art, at pinalamutian nila ang kanilang bahay sa ganoong paraan. Tama, religyoso rin talaga sila, kita mo. Oo nga. Sa yun? Oo, bihira lang makakita ng maraming relihiyosong larawan sa Pransya. Oo. Marami itong bahay na ito. Marami itong bahay na to. Oo at saka oo, nabangga ko lang sarili ko sa fireplace. Bukod sa pagiging mga artista at musikero, mahilig din silang lumabas sa mga bukirin para manghuli ng mga hayop paminsan-minsan. Yan ay isang gawain na madalas mong makita sa mga kastilyo sa Pransya. Mukhang matagal na talaga ito at nakaranas na ng mas magagandang araw. Sa tingin ko, mas maganda ang mga araw niya noon. Totoo yan. Wow, Danny, gusto ko talaga itong fireplace. Halos pareho lang ito ng nasa sala sa dining room, pero Ito ay punong-puno ng dekorasyong fleur de lis, ang simbolo ng Pransya. hindi talaga simbolo ng Pransya. Parang ganun lang. Louis, ito ay dahil sa hari ng Pransya na tinawag na Louis. Oo. Maraming hari ng Pransya ang tinawag na Luis, pero hindi yon ang punto. Ang punto ay naging simbolo ito ng Pransya dahil sa pangalan ng hari, kaya tinawag itong Fleur de Lis. Oo, pero talagang gusto ko ito at ito ay... Maganda ito. Oo, gusto ko na ako ang nagdekorasyon nito kahit may kahoy pa sa loob. Malaki yon. Pagkatapos, kailangan nating lumaban at magsalamin parang may sumira at nabasag ito. At ngayon kailangan kong ituro na mas maganda pa ang kisame na ito kaysa sa dining room. Mas maganda talaga ito. Ang ganda ng pagkakapinta nila dito. Oo, siguradong matagal nilang ginawa ito. At tingnan mo dito sa gitna, Danny, may CFO Computed Tomography din sa gitna dyan. CFT, CTF. Oo, siguro nga. May 3 letra O. Chantil ang apelido. Oo, Hindi ko alam at F, hindi ko rin alam. Marami sigurong apelido ng pamilya dahil magsasama sila. And ito ay maganda.
Siguradong kasama ito sa listahan ng pinakamagagandang chandelier na nakita ko. Wow, kakaiba talaga yon. Oh, kakaiba talaga kasi yung kulay, yung itim na may ginto. Oo. Kakaiba lang talaga. Dahil sa contrast, kaya gustong gusto ko talaga. Oo. Tama, eksakto. Pareho. Hindi ito parang malaking chandelier na gawa sa salamin. Hindi. Isa lang itong napaka-eleganting chandelier na nakasabit dito sa kwartong ito na nagbibigay ng maraming karakter. Wow! Pwede ba tayong pumunta muna sa kanto na yon? Oo. Kasi itinuturo ko na Isa pang aso na nakasabit dito sa pader. 1,916. Wow! Ito, marahil ang isa sa mga aso na meron sila. Mukhang isang Jack Russell. Oh. Maganda. Magaling sa pangangaso ang Jack Russell, tama? Tama, sila nga. Kaya malamang At dito, may larawan tayo ng dalawang batang babae na dating nakatira sa lugar na ito. Wow! gustong-gusto kong makita ang mga magagandang larawang iyon. Akit silang tingnan, may ilang bagay sa ibabaw. Itong basag na florera, maganda rin nung dati, oo, napakaganda nito. At pati na rin yung taxidermy na ibon doon. Ano ang... Iyon ang bungo ng usa. Sige. Ang pader ay gawa sa pelus o kung anuman. Sa tingin mo ba, meron... May kulang? Parang may kulang na palamuti or ano pa man. Hindi ko alam, lahat ng pader ganun. Oo nga. Ngayon na nabanggit mo, oo nga, lahat ng pader ay ganun. Kawili-wili. Sa tingin ko, dapat mo ring ipakita ang mga kurtina na nandito. Hindi rin naman sila ganun ka-espesyal. Oh, Kurtina lang naman sila, pero... Yung maliwanag na pula, oo. pakita sa kwartong ito. Maganda ang pagkakagamit nila ng mga kulay sa kwartong ito. Oh. Dito sa mesa, dati silang naglalaro ng baraha. Makikita mo pa rin ang mga laro sa ibabaw mula sa isa sa huling laro nila, ang hari. Oo. Grabe. Gusto ko rin ang mga upuang ito. Oh. Ang sandalan ay halos parang rehas ng hagdan na napakaganda. Ang ibig mong sabihin ay isang upuan lang, tama ba? Hindi rehas ang hagdan, ito ay isang uri ng sandalan ng upuan. Sige, hindi ako pamilyar dyan. Mga antikong bagay. Oo, at heto pa ang isa sa mga velvet na mesa para maglaro ng baraha. At tingin ko natutupik yan. Oo. Alin sa litrato pwede nating... Sa tingin mo, meron ba ito? Sa tingin ko baka may chess set sa ibabaw nito. Kasi nakita na natin ito dati. Oo, maraming ganyan ang mga French na mesa. Kaya kapag tiniklop natin, isa lang pala itong normal na coffee table. Ay, mas lalo pa nga. Pagsamahin mo lang, nakikita namin. Walang problema, nakikita namin ito. Magkakasama itong nakatiklop. At nagiging isang normal na mesa lang. Oo, sige. Ipapakita ko rin sa'yo ang larawang ito, itong babae. Isa rin sa mga naninirahan dito. Maganda ang itsura niya sa... Sa leather. Hindi, ito ay velvet. Ibabalik ko ito dahil palagi nating iniiwan ang mga bagay. Kung saan natin ito nahanap magandang dalaga, ibabalik ko na sa mesa. Habang inaayos mo ang mga iyon, ipapakita ko lang ang maliit na painting sa sulok. Parang piraso lang na to, parang pinutol lang nila ito mula sa kung saan. Oo. Dani, anong kwarto ito? Ang ganda ng kwartong yan. Gusto kong tumira dito. Wow. Sige, hayaan mong ipakita ko sa'yo dito. Tapos papasok tayo sa hallway. Ay, mag-ingat kami sa gagamba sa taas ng ulo mo. Oo, laging may mga sapot ng gagamba sa mga ganitong lugar kasi walang pumupunta. Sige. Ayos lang ako. Ayos ka lang, gusto lang kitang tulungan. Oo. Kasi walang ibang pumupunta sa mga lugar na to. Tayo lang ang pumupunta dito. Oo. Uy, kahawig ng bangkong to yung upuan na nakita natin kanina. Pareho sila ng upuan. Pero ito mas makulay kasi yung isa sepia lang, ito may kulay. Mas wild pa nga yung disenyo nito.
Gusto ko ito. Instrumentong pangmusika, oo, punong-puno ng mga bagay. Alam mo ba kung anong tawag dito sa Ingles? Ang bangko, Hindi, ang instrumentong pang musika. tamburin. Tambourine sa tingin ko. Tambourine? Hindi ako sigurado pero sa tingin ko nga. Parehong salita sa Dutch. Parehong salita rin sa Portuguese, kaya ko nasabi. Nakahanger pa nga dito ang quote ng mga tao na may balahibo ng tupa sa loob. Talagang maganda at iniimbitahan kitang pumasok sa kwartong ito, Danny. Wow, yan ay isang ilaw na palamuti. Oh, Ang galing niyan. Nagulat ako nung una ko itong makita. oh. Pero ipinaliwanag sa akin ni Danny na ito pala ay para talaga sa mesa ng bilyar. At nung tiningnan ko ng mas malapitan, totoo nga kasi may mesa ng bilyar sa ilalim nito. Parang, hindi ko alam kung anong tawag sa kwartong to, pero parang kwarto ng bilyar. Kwarto talaga ito ng bilyar. Sinasakop namin ng buong mesa. Makikita mo pa ang mga tako sa kanto. Oo nga, syempre, hindi ko pa nga napansin ang mga, wow. Diyos ko, di ko rin nakita ang bangkong ito. Tingnan mong mabuti ang mga kwarto. Ang bangkong iyon ay magana. Tingnan mo itong bangko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, gawa sa balat ang upholstery. Gusto ko yung inukit nilang dragon dyan. Ay, ang galing naman yan. Sobrang sira na pero sobrang galing talaga. Nagkakabagsakan na. Ilang bote ng alak. Ano ba naman ang billiard room kung walang magagandang alak? Totoo. Leslie, mag-ingat ka. Sorry, clumsy ako ngayon. Yung isang bagay na binanggit mo tungkol sa chandelier. Oh. And para lang ipakita sa mga tao na talagang nararapat ito para sa lugar na ito at talagang ginawa para dito, makikita mo pa sa itaas na may card. Nakalagay doon, David, at may hari siya. Oo, tama. At kung titingnan mo, lahat ng kisame ay may mga simbolo ng baraha. Yung puso, yung espada. Yung treble? Lahat. Ang kwartong ito ay parang playroom talaga ito mismo. Diyos ko, kung magkakaroon man ako ng kastilyo, gusto ko ng playroom na ganito. Ang galing nun. Yung maliliit na detalye na makikita mo sa ganitong lugar kapag tumingin ka ng maayos. Nung tinitingnan ko, sabi ko, wow. Saludo ako kay Danny sa napansin niya yon. Oo, maganda yung panghawak ng kortina na yon. At dito naman, meron tayong isa pang fireplace na may disenyo ng fleur-de-lis. Ito rin ay may magandang backplate. At nakikita mo ba yung simbolo na parang may A at parang payong at... Oo nga! Nakikita mo ba? Oo, nakikita ko. Marami pang ganitong bato sa bahay. Oo, pareho talaga ang simbolo. Tingnan mo, may kompas at ilaw dito kung hindi ako nagkakamali. At pagkatapos, may letrang A din doon. O baka isang ruler o kung ano man, hindi ko alam. Oo nga, parang simbolo ito ng isang kartograpo o kung ano man. Malakas nang nagamit ang fireplace. Iniisip ko lang nung araw, bukas ang fireplace. May mga taong naglalaro ng bilyar, umiinom ka ng konyak, nagyoyosi ng malaking sigarilyo o tabako. Ang saya siguro noon. At may piano pa sa kwartong ito. And ito, kakaiba dito sa kastilyong ito, may 3 piano. Iba ito dahil tinatawag itong square piano. Para lang to sa isang sulok para tumugtog ng musika. Tulad ng kapag nagbibilyar at may musika, hindi ito tulad ng isang walang kakaiba sa estilo, basta regular lang na tinutugtog na piano. Hindi ito pang display lang, talagang ginagamit ito. Siguro hindi naman sobra. Pero Pero mas ginagamit ko siguro ito kaysa sa nasa sala ko. ang sarap sigurong umupo dito. Sa tingin mo, gumagana pa kaya ito? Oo naman. Galing ito sa Paris. 1,827, Danny. Wow, 2 siglo na ang piano na ito. Wow, gusto ko rin ng mga upuan. Hindi ko pa sila nababanggit pero... May isa pa akong napansin, Danny. Kung titingnan mo sa ilalim ng piano, makikita mo na parang ginawang harp iyon. Normal lang yan para sa mga pedal. Oo. Alam mo ba kung para saan ang mga pedal? Pinalalakas nila yon. Hindi, hinahawakan or hinihila nila ang mga kwerdas. Kaya halimbawa kapag pinindot mo ang isang pedal, pindutin mo yan. Tapos mas humahaba ang tunog. Oo. Oo. Kung hindi mo ito pipindutin, isa lang itong nota.
Ano, sige lang. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Oo. Di ako marunong ng piano kaya interesting talaga. Hindi ko alam, yun lang alam ko. Oo. Mahilig ako sa musika. Gusto ko lang ipakita itong pintuan na ito, pati na rin bawat pintuan dito sa lugar na ito ay may napakagarbong disenyo. Oh, kakaiba talaga ito kumpara sa ibang mga lugar. Hindi ko pa ito nakita dati. Talagang napaka-Italyano na naman. Oh. Madalas ko itong makita sa mga Italianong lugar, pero sa Pranses na lugar bihira, malakas talaga ang impluensyang Italyano. Pigilan mo ang hininga mo dahil papasok na tayo sa isang nakakabaliw na kwarto. Sa side na ito, may isa tayong kwarto dito. At sobrang ganda nito na parang mapapaiyak ka, parang kamanang langit. At ito talaga ang dahilan kung bakit gusto kong pumunta sa lugar na ito. Oh. Nakita ko yung kama sa litrato, kaya naisip kong bisitahin at i-video dahil kakaiba talaga. May isip mo bang dito matulog, Danny? Oh, bihira mo lang makita to. Hindi. At sa pagkakaalam ko, sa mga Pranses lang na lugar mo lang ito makikita. Ang ganda nito. Oh, ang ganda nito. Oo. Pwede ba akong Oo, sige. Paikot ka, pakita mo. magsisimula ako sa itong salamin. Malaking salamin. Ang ibig kong sabihin, mas maraming frame kaysa salamin. Oo. Parang ang daming salamin dito sa lugar na to. Oh, may maganda pang upuan at may compartment pa dito sa ilalim. Oo, may kahon at mga sulat. Velvet? Oo, kamangha-mangha. Sa tingin ko parang upuang chamber pot ito na meron tayo dito. Ay, gusto ko to. Oo, parang malaking lubid na nakasabit dyan para hawakan ang mga kurtina. Pero mukhang luma na ang mga kurtina. Oh, Kahanga-hanga sila. pagkaganda ay ng pagkakurtina. Kung wala ang mga kurtina, magiging ordinaryong kwarto lang ito pero binabago nila Oh. sa isang obra maestra. Oh, etong kwarto na ito, may ganito. Matingkad na pulang kulay. Tulad ng nakikita mo sa screen, napakaganda nito. Tatalon lang ako dito at matutulog. Tingnan mo yung kama, ayos pa rin. Nandun pa yung mga kumot, parang ginamit lang kamakailan. Gusto ko rin mismo yung kama dahil sa mga ukit. Wow! Ipakita mo rin yung side na, yan Danny. May mga estatwa pa sa ibabaw ng nightstand. Ay, gusto ko yung nasa likod ng kandilang ito. Ang ganda talaga. Oo, pati yung wallpaper bagay din dito sa kwarto. Gustong gusto ko itong mga kurtina na to. Kung hindi ako nagkakamali, ay tinatawag na raisin swag curtains. Sige! Meron silang, gumagawa sila ng 3 arko sa itaas, kaya tinatawag silang swag. Pasas na swag kurtina. Oh, medyo imperial sila. Estilong Napoleon. May ganyang karing estilo. Maganda at pantay pa. Oh. Ang aparador ay dinisenyo ng ganoon na may mga sandata na nakalagay dito. Makikita ko kung may natitirang damit dito. Danny. Ay nako, isang napaka-interesanting night lamp lang ang nandito. Sige, isara na natin ito. Sige, dito naman sa kabila. Ay, itong tunog na ito. Pasensya na. Sasabihin ko lang, dito sa side na to wala masyado, medyo napalakas lang. Oo. Secretary lang na mesa. Malaking mesa ng sekretarya. Sobrang laki. Tingnan ko kung mabubuksan ko ito. May painting sa loob. Wow. At may lababo pa dito sa banyo. Oo, mukhang isa ito sa mga huling kwarto na ginamit dito sa lugar na to. Impluensya ng Francis yan ang lababo. Oo. Napaka-Francis niyan. At itong kwartong ito ay napaka-Francis din. Wow. Gusto ko ito. Karamihan sa mga kwarto sa palapag na ito ay talagang walang laman gaya ng nakikita mo. Pero may isang kwarto dito sa likod na medyo interesante. Muli,
Pumapasok na naman ang mga impluensyang Italyano dito at ito ay isang napakagandang painting sa kisame na meron tayo sa kwartong ito. Gustong gusto ko ito. Ito. Sobrang ganda. Talagang nakakabaliw. Kitang bahagi na may flauta at mga nota ng musika. Ibang klase talaga ito at sa likod makikita mo kung paano nasisira ang lugar na ito. Oh. Hindi namin alam kung kailan ito iniwan pero may mga nasira na dito. Kaya matagal na yan doon, itim na amag na kasi. Huwag tayong magtagal sa kwartong ito. Hindi maganda sa kalusugan. Sige. Sa itaas, akyat tayo. Parang ako ang may-ari ng lugar na to. Habang umaakyat dito, wow, ang ganda talaga. Kamangha-mangha ang hagdang ito. Gustong gusto ko ito. Tingnan mo lang, parang nasa isang kuta ka o kung anuman, parang nasa isang kuta nga tayo. Maganda ito. O mag-ingat ka. Tingnan mo, parang ang clumsy ko ngayon. Oh, ang clumsy mo ngayon. At ito ang chairlift ng dating may-ari. Gaya ng nakikita mo. Siguradong dahil hindi na sila makalakad ng maayos at hindi na makalibot. Nakagamit ka na ba ng ganito? Hindi pa. Hindi ko alam kung paano ito gumagana. Umupo lang, pindutin ang button para bumaba o tumaas. Oh. Yun lang, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Tingnan mo ito, Danny, ang chandelier na nakasabit dito sa gitna. Pero bago ang chandelier, kailangan kong ituro ang crown molding na sumusuporta sa chandelier. Wow! Ang ganda-ganda nito, may mga ibon pa. Oh, May mga tuldok ito ng pulang kulay kahit saan. At hawak ang chandelier na ito, napakaganda lang talaga. ito ay isang piraso na dapat tingnan at hangaan. Oh, sigurado. Pareho rin ang kulay at estilo nito sa hallway. At sa totoo lang, ang ganda ng complement nila sa isa't isa. Nga na sinabi mo, oh, Lumapit ka, may ipapakita akong litrato. Sa tingin ko, labas ito ng lugar at mukhang kasal. Tingnan mo, ang gaganda ng bihis ng lahat ng tao. Gusto mo bang pumunta muna sa side na to? oh, Dito, parang abot ko na yung kisame sa mga pintuan. ganyan lang talaga dito sa itaas na palapag. Talagang malit. Oo, Nakikita ko na ang mga bagay sa sahig. Pwede ko ba itong ipakita? oo, sige. Ang dami palang mga larawan at iba pang bagay dito. Siya rin ang lalaking yon. Oh, siya nga ito, Danny. Diyos ko, ang forma niya talaga. Ay, heto na naman siya, kasama ang isang bata. Ang gaganda ng mga larawang ito, pati na rin yung isa na naka-uniforme militar. Gustong gusto ko itong isa, pati na rin itong isa. Isa siyang larawan na ipininta. Isa siyang pintor, oo. Oh, Siya ang nagpipinta. wow, sige. Dito makikita mo siya nung bata at nung matanda na siya. Oh, sa dining room may litrato siya na nagpipinta kasama ang bata. Naalala mo ba yon? Oh, tingnan mo ito. Ang ganda niyan. Siya ang pintor ng mga painting sa bahay. Ang ganda niyan, kaya malamang kastilyo ito ng isang pintor. Pintor o musikero, artist din. Oo, lahat na. Ipakita natin ang kwartong ito. Mukhang pambata ito, Danny. Oh, parang kitang-kita yung amag sa kanto. Oh. Pati yung mga hand puppet na nakasabit sa dingding. Dati meron din akong ganyan nung bata pa ako. Hindi ako nagkaroon nun. Nakakatawa panoorin, lalo na kung magaling talaga yung gumagawa. Oh. Mga larawan ng bata, sanggol lang. Oh. Mukha itong iisang tao lang pero sa iba't ibang edad. Oo, makikita mo ang pagbabago ng taong ito sa buong lugar. Pati na rin sa nightstand na may mga libro pa rin. Ay, gusto ko talaga ang mga maliliit na librong ito. At totoong-totoo rin ang mga bulaklak na ito. Oh, Oo, nakakabilib talaga ang maliliit na librong iyon. Di ba? oh, sobrang perfecto lang talaga nila doon. Oo, ipapakita ko muna ang kama bago tayo magpatuloy. May slate bed tayo dito, isang makapal at magandang kama na gawa sa oak na karaniwan sa Pransya. Pwede ko bang makikita mo ang mga ukit?
Gusto ko rin ang kulay ng kahoy. Makikita mo ang mga ugat ng kahoy sa loob nito. At syempre, may katugmang drawer din sa kabilang side na may ilang palamuti sa ibabaw nito. Danny, siya yon. Oh, siya yun. Isa pang larawan, mukhang siya ito nung bata pa. Medyo kamukha niya. Hindi ako sigurado, hindi ko alam. Isang maliit na kapilya dito. Tingnan mo yan, ang astigo. Isang munting sorpresa. Oh, ang daming video home system tapes. At mga litrato. Oh, yung mga tunog na yon. Oh, siya rin yung parehong babae. Oh, siya rin yung parehong babae. Grabe, ang ganda rin nito, Danny. Hindi maaari, Madam Joseph Chantil. Yan ang kanyang death note. Oo, siya ang babae dito sa lugar na ito. Oh. Nagloloko ka ba? Wow. Nakahimlay dito ang mga patay na tala ng tao. Kaya malamang siya ang unang namatay. Oo. Sumunod ang asawa niya, ang wild nun. Bilisan natin. Oh. Palagay ko, bihira nang magamit ang mga kwarto dito sa itaas. Oh. Yun to ay isang silid-tulugan. Magandang kama sa sulok. Maganda talaga. Tingnan mo yung upuan na nandito. Gamit na pero maganda pa rin. Grabe! Oo nga, tingnan mo, nagsisimula ito sa dragon. At pagkatapos, yung dragon ay inukit din dito, Danny, at parang paalis na. Tapos may leon dito sa gitna. Oo, madalas na itong nagamit, kaya medyo nasisira na. Wow, upuan pala yan. Oo. Ay, grabe. At may ilang bag na nakatayo dito na parang bag ng doktor. Oo, tapos isa pang piano. At ito na ang huli sa... Sa bahay, oh. Ang huli sa Kastilyo. Ibang klase ang piano na ito kaysa sa dati. Ito ang tinatawag na professional na piano. Isang profesional na piano. Oh, dito ka nag-i-ensayo, dito ka tumutugtog. Oh. Mas ano siya? Mas perpekto ang mga nota at tunog kaysa sa iba. Ginawa ito ng Maison Artistique sa Paris. Siyempre ni De Obel. Wow! At yung mga librong iyon ay talagang interesante rin. Ito ay mula pa noong 1900. Illustration. Yung mga librong iyon ay mga illustration ng, ng mga bagay nung unang panahon. Ay wow! O ilustrasyon. Madalas ko na itong nakita sa Pransya. Hindi ito ang magasin. Oh! Sa tingin ko iba ito dahil iba ang ipinapakita nito. Mga bagay, hindi ako sigurado. Nakita ko na ito sa magazine pero hindi pa sa libro. Sa tingin ko, pinagsamang koleksyon ito ng mga magasin. Tingnan mo, may isang tao dito noong 9 ng Oktubre. 1,900. Oh, sige. Ito ang unang volume at ito naman ang pangalawang volume ng 1,916. Diyos ko. Ipapakita ko lang ito ng mabilis. Oh, siyempre. Siya ay... Sa palagay ko, makasaysayan lahat ng bagay noon. Sa tingin ko may nakita akong general. Oh, militar ito. Kita mo. Oo, mga larawan. Unang digmaang pandaigdig. 1,916. Wow. Kahit may naiwan pang lumang larawan dito sa itaas, Danny, Napakatandang larawan. Oh. gustong-gusto ko ito. Iyan na lang ang maipapakita natin. Mag-ingat ka. Binabangga ko ang pinto. Oo, marami sa mga kwarto sa Kastilyo ay medyo napabayaan na. Hindi na talaga maganda. Oh, di ko rin alam anong nangyari. Parang napabayaan na lang. Baka may pumasok dito para maghanap ng kung ano. Parang ito ay isang desk area. At dito sa dulo, meron pa rin tayo. Isang kawili-wiling kwarto. Mukhang nandoon pa rin. Na nasa maayos pang kalagayan. Oh, tingnan mo ang fireplace. Ukit nito, fleur-de-lis, lahat ng maisip mo. Oh, pareho lang sa ibaba. Oo. Gusto ko rin itong orasan na nakatayo dito sa itaas. Ang lolo ko ay may eksaktong ganito rin. Oh, yung quartz na relo. Sikat na sikat ito. Oh, At pagkatapos, dapat mo ring tingnan ang salamin, Danny.
Ay wow, gusto ko ang disenyo ng mga bulaklak sa salamin. Ang galing naman yan. Ang ganda. At isang simpleng kama dito sa kwartong ito, pero gusto ko talaga ang pintuan na meron tayo sa bandang iyon. Oo, pareho lang ito ng pasukan. Oo, ang ganda. At nandito tayo ngayon. Ito ay isang medyo malaking kwarto sa lugar na ito. Halos kasing laki ito ng pinagsamang dining at living room. Oo, ito nga, ito at Malaki ito, pero madalas lang gamitin bilang attic gaya ng nakikita nyo. Oh. Ay, may litrato na nakatayo dito. Naka-uniforme siya. sa pangkalaharan. Oo, sa tingin ko nasa militar siya o kung ano man. May ilang antigong piraso dito na nakatayo gaya ng mga upuan sa Paul Street na nakikita mo. Pero hindi masyado. May ilang chandelier doon. Oo, mga chandelier na nakasabit doon sa pader at sa kisame. Gusto ko pa ring silipin sa itaas, Danny. May hagdanan na palagay ko'y papunta sa tore ng kastilyo sa pinakamataas na bahagi. Ito na ba ang ika-4 na palapag? Oo, hindi namin pinapakita lahat. Nilalaktawan namin ang ibang tore at bahagi dahil sobrang laki at may mga kwarto ring walang laman. Oo. At ayaw namin gawing sobrang haba ang video na ito. Oo, nakita mo mula sa labas ang lugar na ito. Talagang napakalaki. Karamihan dito ay piraso lang ng kahoy at iba pa. Tara, pasok tayo doon. Ang daming antigong gamit. Oo, marami silang surplus na ginamit nila para palamutian ang kastilyo. Para ba yan sa mga kabayo? Core ng kabayo lang. Mga nagbebenta ng kabayo? Marami silang libangan gaya ng nakikita mo. Dahil sobrang yaman nila, marami silang oras at nagagawa. Wow, pwede ka pa palang umakyat sa bubong. Ngayon ko lang napansin. Gaya ng mga tile sa bubong. Grabe, may maliit pang bintana para lumabas pero huwag na nating isugal ang buhay natin ngayon. Sobrang nag-i-enjoy ako sa pagdaan dito. Talagang naging adventure ito para sa akin. Sana nagustuhan mo rin yon, Danny. Parang di ka panipaniwala ang kastilyong ito. Salamat talaga sa pagkakataon at saya na naidokumento namin ito. Kung nagustuhan mo, like, subscribe at mag-comment tungkol sa lugar na ito. Panoorin din si Ginoong Danny, ang nasa likod ng kamera. Salamat. Salamat sa pagkuha ng video, pare. Walang anuman. May mga link sa description kung paano suportahan ang Bros of Decay at matulungan kaming maglibot at mag-video ng ganitong mga lugar sa mundo. At sundan nyo rin kami sa aming mga social media dahil nagpo-post kami ng dagdag na content doon kaya tingnan nyo rin. Diyan, maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo sa isa na namang kamangha-manghang episode. Paalam, mahal ko kayo. Paalam!